What in the world is up guys? 4 tayo ng Palawan getaway namin. Pero day 3 na namin to dito sa El Nido. Ito pala yung breakfast buffet nilang yon, kanin, tapos tosino tsaka itlog. Tapos dito naman hotdog tsaka kamote. Sa dulo naman ng table may prutas, sausawan tsaka gulay. Dito naman the usual, kung ayaw nyo magkanin, tinapay. Pagkaalala ko parang naka-4 na balik ata ako dito. Sinulit ko kasi yung butter nila dito eh. Only din kasi yun bukod dun sa jam. Tapos every morning nagkakape din pala ako dito. Sabay-sabay din pala kami nag-breakfast ngayon kasi maaga nagising si Astrid. Tapos yun nga, fast forward na tayo. Unang destination namin sa beach. Tricycle lang ang mode of transport namin para tipid. Tapos yung unang beach na pupunta namin, medyo may kalayuan dun sa hotel. Siguro mga 30 minutes din yung biyahe. Tapos yung pangalan ng beach ay Nakpan. Ayun, kitang-kita naman. Meron lang kaming ginawang isang stopover. Tindahan to malapit dun sa beach. Natripan lang namin mag-stop kasi meron silang tindang buko, sakto na uuhaw kami. Tapos yung buko pala nila malamig, galing kasi sa ref. Tapos ang saya pa kasi nakakwentuhan namin si kuya. Meron kasi silang tinitintang straw na gawa sa bamboo. Tapos in-explain niya lang sa amin kung paano gawin. Pagtapos nga ng kwentuhan, dumiretso na kami papunta sa beach. At ayun na nga, nakarating na kami sa beach. Oo, di siya white sand, tapos hindi rin talaga mabuhangin. Hindi siya fine kumbaga. Pero ang ganda. Yun nga lang talaga, medyo maalon siya. Pero kahit na, di pa rin namin pinalampas ni Astrid. Nag-swimming pa din kami. Ayun, ako kitang-kita sa video kada hampas ng alon, inaangat ko siya. Pero in fairness naman, na-enjoy naman namin ni Astrid. Yun nga lang, di na kami masyado natagal. Kasi bukod sa mainit din, mayroon pa kaming 2 beach na pupuntahan after nito. Pinapaahon na rin kami ni Mrs. niyan time na yan. Kasi nga palakas na ng palakas yung alon. Pagtapos namin ni Astrid mag-swimming, nagrenta lang kami ng table tsaka ng chairs. Nakalimutan ko na kung magkano yung renta namin. Basta wala pang 500 yan. In-enjoy na lang pala namin yung view. Hindi pala kami kumain dito guys kasi kakatapos lang namin nag-breakfast dun sa hotel. At morning pa ng time na pumunta kami dito. Kaya busog pa kami. Though meron namang mga restaurant dito. Pwede ka rin magpamasahe kung gusto mo. After lang namin mag-picture at magpahinga, bumiyahe na rin kami ulit. Nga pala, binook pala namin si Kuya Driver ng isang araw para itour kami sa 3 beaches. Tapos ito namang si Astrid feeling close dun sa driver, nakapatong pa yung paa. Medyo matagdag pala kaya hindi ko na na-picturean yung view masyado sa biyahe namin. Pero nasa 40 minutes din yung biyahe namin from Nakpan to Leo Beach. Tapos ayun nga, nakarating na kami dito sa Leo Beach. Walang masyadong tao, tapos kalmado rin yung dagat. Tapos ang kulit pa, low tide, kaya yung dagat sobrang layo. Patanghali na din kasi nung time na yan, kaya sobra talagang init na. Hindi na rin kami nag-swimming ni Astrid ng time na yan. Parang tamang pictures na lang. Tapos pinaglakad-lakad lang namin sa Astrid sa buhanginan. Sa tapat pala mismo ng beach, nandito yung mga restaurant nila. Bukas na naman sila, kaya lang hindi na namin pinasok. Nakalimutan ko na rin pala kung saan kami kumain na tong time na to. 2023 trip ba naman to? Tapos 2026 na ngayon. Tapos yun na lang, isang 360 degrees view ng Leo Beach. Di ba kitang-kita ang layo ng dagat? Tapos ito, bumiyahe na kami dun sa pangatlong beach. May kalayuan din yung biyahe namin dito. Kalimutan ko na yung pangalan ng beach, pero ito yung beach na dinadayo dahil sa magandang sunset view. Kaya ito rin yung nirekomenda ng driver namin na huling puntahan. Ayun nga lang, sa di inaasahang pagkakataon, tinakpan ng kaulapan ng sunset. Naririnig din pala namin yung mga tao sa likod. Medyo disappointed daw sila kasi wala pa rin yung sunset. Kaya gumayon na rin kami. Ayun, lungkot-lungkutan. Dahil mukhang negative na nga, nag-swimming na lang ako. Ayun, tamang pasikat lang. Napakitaan ko sana sila ng butterfly kaso hindi na pala kaya ng edad ko. Lalangin ko rin pala hanggang Scarborough Shoal. Hindi, joke lang. Ano lang yan guys, tamang langoy-langoy lang yan. Tapos bumalik na rin ako kaagad kasi malalim dyan eh. Tapos ayun, feeling ko may dalang swerte yung paglangoy ko eh. Kasi pagkatapos nun, himala, napakita na yung sunset. In-enjoy na lang muna namin hanggang sa lumubog. Tapos tamang merienda lang muna bago kami umuwi sa hotel. May naspatan kasi kami ditong cafe na nagtitinda din sila ng tawag doon, crepe. Ang ganda rin palang tambayan dito sa loob. Tapos may mga maliliit na table din sila dito sa labas. Isa lang pala in-order ko niyan. Pinagkatian na lang namin ni Mrs. Pagtapos din pala namin magmerienda, umuwi na kami. Mga 6:30 na ng gabi, lumabas na kami ni Mrs. para pumunta sa part ng El Nido kung saan marami mabibiling pagkain. Mga 15-minute walk lang naman yan from the hotel. Dito pala marami din mga malalaking hotel. Tapos dito rin tambayan ng mga foreigners paggabi. May mga bar kasi dito kaya doon sila siguro nag-chill. Madaming mga resto kaya panalo dito pumunta kapag gagabi. Tapos mukhang medyo high-end din pala yung mga hotel nila rito. Hindi pa namin alam kung ano yung bibili namin for dinner kaya ang naisip namin mag-ice cream na lang muna. Sagat na store to ng gelato. Nakita lang namin ni Mrs. sa TikTok kaya tinari lang din namin. Tapos yun na nga ending. Nag-crave si Mrs. sa pizza kaya bumili na kami ng pizza. Ang galing nga dito kasi old school yung pagluto nila ng pizza. Nakapugon. Hindi ako sigurado pero parang nasa 1,000 plus din ata yung isang ganyang pizza na yan. Hindi ko nga lang siya masyadong trip kasi puro gulay. Si Mrs. lang nag-enjoy. Yun lang muna. Follow for part 3.